The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are descendants of Abraham, and have never been enslaved to anyone. How can you say you will become free?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So if the Son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me, because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence. Then do what you have heard from the Father." They answered and said to him, "Our father is Abraham." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this. You are doing the works of your father." So they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and am here. I did not come on my own, but He sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today is a holiday because we commemorate the Death March in Bataan. Ang tawag natin dito ay Araw ng Kagitingan. At binibigyan po natin ng pagpupugay ang mga kapwa nating Pilipino na lumaban noon sa pwersa ng mga Hapon. At sa atin namang unang pagbasa, napakinggan din po natin ang kagitingan ng tatlong lalaki na hindi nagpatinag sa pangte-threaten ng hari na si Nebuchadnezzar. In the first, when I spoke of our Filipino countrymen who fought for the Philippines during the Philippine-Japanese War, we saw the bravery or the courage of our kababayans. Kaya ngayon ay ginugunita natin ito upang ma-instill din sa atin yung ganong uri ng tapang. Ngayon may mga nagtatanong, saan kaya nanggagaling ang tapang ng mga Pilipino, lalong-lalo na noong panahon ng digmaan? Palagay ko ang simpleng sagot dito, nanggagaling ang tapang ng mga Pilipino sa kanilang pagmamahal sa bayan. Dahil sila ay hindi nagnanais na mapasako, pumapasailalim sa pamumuno ng mga dayuhan. Kaya labis-labis ang kanilang pagpapursigi na ipagtanggol hindi lamang ang kanilang sariling karapatan, kundi ang bayan mismo. Imagine if, for example, we were not actually liberated, then perhaps Philippines will be under a foreign rule. But because I think the Filipinos were so resilient and at the same time had shown great amount of courage or bravery, look at what we have now. At least, tayo ay Pilipino na nasa ilalim ng pamumuno ng kapwa nating Pilipino at palagay ko malaya tayo dahil maaaring hindi po tayo nasasaklawan ng mga banyaga. At least, that's how I see it. And then again, if we go back again to the first reading, the question also is this: saan ba din nanggagaling ang tapang ng tatlong lalaki? Nasabi ni Haring Nebuchadnezzar, "Kayo ay mag-worship ng Diyos ko, kasi kapag hindi nyo ginawa yan, kayo ay ihuhulog ko dito sa kumukulong apoy." Pero sabi nung tatlo,
abay ililigtas naman kami ng Diyos na sinasamba namin. Pero tandaan nyo, Hari, kahit na hindi kami iligtas nung Diyos na sinasamba namin, hindi namin gagawin na sambahin ang Diyos-Diyosan mo. Saan ang gagaling ang tapang ng tatlong lalaking ito? Sa pagmamahal nila sa Diyos, pananalig nila sa Diyos. Kung merong pagmamahal sa bayan, meron din pong pagmamahal sa Diyos. And I guess, ang gandang pakinggan ng ganitong narratives o mga kwento sapagkat magbibigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na ang pagmamahal sa Diyos, hindi mo pwedeng i-separate sa pagmamahal mo sa bayan. At hindi mo rin pwedeng sabihin, nagmamahal ka lang sa bayan at wala kang pagmamahal sa Diyos. Wala kang pagtatangi sa Diyos. I think in these two cases, we saw that ang pagmamahal mo sa Diyos ay nangangahulugan din na nagmamahal ka sa bayan at nagmamahal ka sa kapwa mo Pilipino. Or it's the other way around. Ang pagmamahal mo sa bayan at ang pagmamahal mo sa kapwa mo Pilipino ay isang pagpapakita lamang yan ng totoo mong pagmamahal sa Diyos. Di ba sinabi sa banal na kasulatan, ano man ang gawin mo sa mga maliliit na ito, ginawa mo na rin yan sa iyo. Ang pagmamahal sa sarili, ika nga, at ang pagmamahal sa Diyos ay parang magkaugnay. At ang pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na merong itong bearing sa pagmamahal sa Diyos. Dahil sinabi din niya, kung talagang minamahal mo ako, referring to God, kung talagang minamahal mo ako, dapat gumagawa ka at nagpapakita ka ng pagmamahal sa iyong kapwa. So today, my dear friends, brothers and sisters, as we reflect on the love of these people, our ninuno, mga kapwa natin Pilipino, noong panahon ng digmaan, and also the love for God by these three men in the first reading, nawa ma-instill sa atin ang pagmamahal na yan na ating pinagninilayan. Napakasimple lang po. Mahalin natin ang bayan, mahalin natin ang ating kapwa Pilipino, at mahalin din po natin ang ating Diyos. Nagdadasal ka dito, ang mga dasal mo, hindi lamang pagkilala sa Diyos. Ang mga dasal mo, hindi lamang dasal para sa iyo. Ang mga dasal mo, sana dasal din para sa bayang Pilipinas. Dasal din para sa kapwa Pilipino. That's how, my dear friends, brothers and sisters, we are to conduct ourselves as Christians. As we continue this celebration, we thank the Lord for this beautiful and meaningful reminder that love should be at the heart of our life as Christians. Because without this love in our hearts, we cease to become Christians or disciples of Jesus Christ. Amen.